Magandang hapon po mga bilabid. So ngayon po ay July 28, 2026. Sana masanay na kayo sa mukha ko. At gagawin nga natin to except Saturday and Sunday by the grace of God na inutos sa akin po ng Panginoon. At sana nga pa mapagtagumpayan ko, mapagtapatan ko. Yan po. At syempre yung nga tagumpay na maihayag po natin ang katotohanan. At bago ako mag-start, gusto ko lang po para do sa iba na hindi nakakakilala sa akin or medyo magulo yung kwento ko po, na bago ko na stroke, ang ano ko talaga noon, hindi na ako mahiya po sa inyo na gusto ko na nga makipaghiwalay po sa asawa ko at gusto ko kunin nga yung mga bata. Pero hindi ko alam na may problema yung isa at hindi ko rin alam na kumbaga parang nilayo yung ano nila sa akin yung puso. Yan, kung anong kwento, hindi ko po alam. So, ang nangyari nung ako hindi pa stroke, yung nga yung gusto ko. And then, nung ako yung na-stroke na, ay syempre na-opera na tayo sa brain, medyo magulo na yung utak ko. Kumbaga wala na sa eyes po. Dahil ayun yung pinaka-grabe kong opera. May opera ko sa isang tenga pero parang inpatient po. At saka yung cesarean nga ako. At saka yung dito po, na-operahan din ako dito. At yung sa brain nga, basta 4 na opera po. So ngayon, nung ako'y uwi na nga, gusto ko dun sa kuya ko na sa San Pedro, pero nagbago yung ano ko, sabi ko sa kuya, alang ko na lang sa Santa Rosa kasi dun yung, kala ko nasa baba yung pwesto niya, limot ko na. So, anong nangyari nga, napatira ako sa San Pedro at inutursan rin naman ako ng Panginoon na pumunta po rito, na po. So, aside from that, alam ng Diyos kung bakit ayaw ko dito. Dahil sa alak. Yan po, dahil sa alak kasi nga ito po ay kumbaga paranormal na lang yung mga umiinom dito. Pero ang nakakatuwa po sa Panginoon na siya mismo nagtanggal. Siya mismo nagbawas ng mga manginginom po. Dahil hindi ko na masyadong elaborate, merong isang kumbaga umaga pa lang pumupunta na dito para magyaya ng inuman sa asawa ko. Pero ang Diyos din ang gumawa ng paraan para maalis siya dito. So po rin po ang Panginoon. Yan, glory to God. At ngayon po ay nga July 28, tayo po manalangin po rin kada kilang Diyos. Salamat po sa araw na ito ng pagtatagumpay, pinatigil mo ang ulan. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mga kaibigan na nakikinig ngayon ang aming dalangin. Sa bawat isa sa amin, O Diyos, ay pagtatagumpay na maunawaan na yung mga salita, na maihayag na may kapangyarihan mula sa iyo, O Diyos, ang yung mga katotohanan ng iyong mga salita. Dalangin namin sa mga, O Diyos, sa aming mga kaibigan ang patuloy na pagnanasa, makilala ka, makapakinig na yung mga salita, dala na yung mga lingkod, O Diyos, ng iyong sugong apostol. Panginoon, salamat po sa pagkakataong binibigay mo araw-araw sa iyong lingkod, O Diyos, sa isang napakalaking entrustment, pagkakatiwala at nawa, O Diyos, dalangin ko rin ang patuloy na kalakasan nagmumula sa iyo, kapangyarihan, lalagi akong samahan na yung Santong Espiritu. Salamat po Panginoon sa maiksing pagbubulay namin ng yung mga salita, nawa O Diyos na marami ang mahihipo, marami O Diyos ang aming mga kaibigan na ito po'y maghatid sa kanila sa pagsisisi. Dali mo sila O Diyos sa paglilingkod sa iyo na matanggapin kanila, Panginoon, habang ikaw po ay nagbibigay pa ng oras sa bawat isa sa amin, O Diyos, at lalong higit na makilala ka ng bawat isa ng aming mga kaibigan, O Diyos, na makilala nila ang Panginoon, higit pa sa kaibigan, O Diyos, at ang aming tagapagligtas. Salamat po, purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, so, naka 4 minutes kagad tayo sa kwento ko. Ang title po natin ay Let Us All Be Brand New Before God. So, marami sa atin na gusto natin bagong damit, bagong bag, bagong shoes, bagong gadget. Meron pa nga bagong girlfriend pa po. So, bagong asawa. Okay pa, wag yan, ha? So, ang gusto ng Diyos, magkaroon po tayo ng bagong puso. Na po, bagong spirito. Yan, hindi na po bagong spirito, bibigyan tayo ng spirito po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa John 10:27 NIV po. So, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. At kung ikaw ay tupa, nakikinig ka ng salita ng Diyos, dala ng mga lingkod ng Diyos, ng sugo ng Panginoon. So, kilala mo ang Panginoon. Diba? Purin po. At kilala ka ng Diyos. Yan, purin po ang Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 5:17 ESV,
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, pagka ikaw syempre na tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, may bagong, yung nga, bibigyan ka ng bagong spirito, bagong puso, at wala na yung the old has passed away, behold, the new has come. If anyone is in Christ, he is a brand new person. So, yan po ang pinakamaganda sa lahat. Na Galatians 3:27 nga, NLT, and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes. So, dapat, di ba pag may bagong damit, dapat pinagmamayabang mo at dapat maingat tayo. Di ba po? So, po rin po, Panginoon, kaya pag yung nabautismon ka nga, binis po natin si Kristo na po, glory to God. At you already clothed Jesus Christ nga po. Sabi sa Ezekiel 36:26-27, GNT, sa Good News Translation po, I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. I will put my spirit in you and I will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. So, bibigyan nga tayo ng yung bago pong espiritu, bagong puso, bagong pag-iisip, and tatanggalin na yung matigas na ulo natin, matigas na puso. Yan po, bibigyan tayo ng obedient heart. Glory to God. So, gusto niyo ba yan? Di ba po, ako, sa biyaya ng Panginoon, ang tigas ng ulo ko. Pero, glory to God, kasi nga, sa parents ko po, binibigay yung credit ko, lalo na nga sa nanay ko, na takot po sa Panginoon. Ano po, pinakamahalaga talaga. Magkaroon po tayo ng fear of God po, yung takot talaga sa Diyos na po. So, I will put my spirit in you. Kaya may spirito po tayo ng Panginoon pag tayo po yung nabautismon. Pag lagi tayo nakikinig po ng salita ng Diyos. Glory to God. And syempre, susunod ka na sa mga utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon ay lahat madadali po. Na po. So, God is able to give us a brand new heart and spirit ka po. At eto, maisilang po to. Saglit lang. Sa John 1:12 NLT, but to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So, ito yung isa sa previous na Panginoon na binigyan na tayo ng kumbaga, may word ako sinabi dito na inanunta tayong bilang anak ng Diyos, binigyan na tayo ng nakalimutan ko po yung word na Tagalog. Yan po, bilang maging anak ng Panginoon po. So, right. Tama kasi yung right. Yan po, so binigyan tayo ng karapatan. Yan po, bilang karapatan maging anak ng Diyos. So, ang ating panganay, ang Panginoong Jesus po. Glory to God. Sorry na po. So, more perks on being a child of God. Siyempre, ito po the best. Na we will have eternal life po. Sabi sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, glory to God po. Ito talaga pinaka-the best nga talaga. Yung buhay na walang hanggan po. Hindi lahat meron yan. Sabi sa Ephesians 1:11-14 NLT, furthermore, because we are united in Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Sa 12, God's purpose was that we Jews, we who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. And now you Gentiles, tayo po, have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. And 14, the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. So, yung nga po, yung mga children of God are called also the heirs of God. We have the inheritance in heaven. Diba? Meron tayong kayamanan, meron tayong ari-arian sa langit po. At saka, syempre, iba pa yung nag-iipon ka ng kayamanan po sa langit. Purin po ang Panginoon. Yan ang
Hindi lahat po meron yan. Kaya tayo, napakapalad po natin kung kayo po ay sasampalataya, tatanggapin ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng kayamanan, ari-arian sa langit po. So, yun yung walang mananakaw, walang makakanakaw, di ba po? Purihin po ang Panginoon. May babasahin po akong talinhaga na, eto, yung talinghaga ng malaking piging. At sa Lucas 14:21-24, at bumalik ang alipin, inuulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit na may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, bumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dali mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, gayon man ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. So sa 24 po, sabi dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inaniyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Yan po yung mga unang nagsabi na, busy pa ako sa aking biniling ganyan, yung binili kong bukid, yung binili kong ganyan, di ba yung sa una po noon sa taas. So, hindi ko na binasa masyal mahaba po. Purihin po ang Panginoon. At saka yung sabi nga, mapalad pa nga, kumbaga, mabuti pa ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman pumasok sa karen po ng langit. Hindi naman literal po yan, pero kumbaga, mapalad po tayo mahihirap na hinahanap talaga yung Panginoon, yung katotohanan, yan po, kaysa dun sa mayayaman na sana kabagan po ng Panginoon, na kumbaga ang kanilang pagkakatiwala po sa kanilang kayamanan, kalakasan, edukasyon, sa kanilang mga kung ano pa mo tinatangkilik, at saka yung mga diskarte na may problema sila, maraming pera, madidiskarte yan. Pero tayo po na umaasa, na nagtitiwala po sa Panginoon, higit ang ating talagang kumbaga yung tayo mapalad. Yun po, tayo po yung mapalad dahil naririnig mo yung katotohanan, di ba? Purin po ang Panginoon dahil syempre ako nga ay paralyzed na, tas magsasabi pa ng kalokohan, di ba? Nakakatawa. Baka po ako itapon pitikin ng Panginoon. Yan po. Purihin po ang Panginoon, tayo po yung manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa mga oras na to, sa maiksing pagbabahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan. Nawa, O Diyos, tumuhin mo po sa kanilang mga puso ang salitang kanilang napakinggan, Panginoon, at dalangin namin na ito po ay magdala, O Diyos, sa kanila sa pagtitiwala sa iyo, sa pagtanggap sa iyo, Panginoon, O Diyos, sila'y magalak, Panginoon, na sila'y maging anak mo, Panginoon, na sila'y makasunod sa iyong mga kautusan. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa na aming mga kaibigan, na sila'y magkaroon ng pagdudumaling tumanggap ng kaligtasan sapagkat hindi namin hawak ang bukas. O Diyos, ikaw lamang po, Panginoon, ang may hawak na aming buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagpapasalamat, pagluluwalhati at pagkakatiwala sa matabis na pangalan ni Jesus na haring darating. Amen. Glory to God po. Salamat po. See you all tomorrow and God bless us all.